Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. 5:37 PM na po ng hapon. So pupuntahan ko po yung kapatid ni Puti at nakalabas na po ng hospital at may nagpaabot po ng tulong. Kahit hindi pa po natin nabablog, mayroon na po nagpaabot ng tulong. So pupuntahan po natin kasi ganitong oras lang po sila matatagpuan sa kanilang bahay. And then yung asawa niya po siguro madalas na rin nawala kasi nag-aasikaso sa pagkat ganoon nga po nangyari sa kapatid ni Puti na stroke po siya, batang bata pa, siguro nasa 38 pa lang yata o 39, at siya lang po ang bumubuhay sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. So isa na naman pong ama ang napilay at isang pamilya ang napilayan kasi po yung isang tao naghahanap buhay para sa kanila nagkaroon po ng sakit at ito nga po ay yung stroke. So pupuntahan ko po ngayon kasi galing po ako kanina sa kanila. Ang naabutan ko lang po yung anak po nila na babae at lalaki. Yung anak pangang babae may lagnat daw siya nung aking napuntahan. So sabi ko babalikan ko na lang pagdating ng papa nila. So ipapaabot po natin ang tulong na ibinigay po ng TRFG family. So ngayon pa lang po nagpapasalamat na po tayo sa TRFG family. Wala kang pasok? O ba't umuwi ka? Wala kang pasok kasi? Nilalamig po ako. O ba't nasa labas ka umuulan? Nagdagang po ako sila Lola Opelia. Lola Opelia. Nasaan si mama mo? Nasa hospital po. Nasa ospital pa. O, kayong dalawa lang magkasama dito? Mapunta rin po kami. Saan? Yung po kay Lola Opelia. Asan si mga kapatid mo? Nandito rin po. May nagpasok? Dito lang po nakatira ang kapatid ni Ti. Yan po sila nakatira. Ayan, hindi po tayo papasok kasi walang tao. Pero kung makikita nyo po, payak na payak ang pamumuhay. So, ayun po, andito na po tayo sa bahay ng kapatid ni Puti. Ayan po si Michael, kakalabas lang galing hospital. Mayroon pang kalagay sa kamay. At hindi na po siya nakakapagsalita. At naka-wheelchair na siya. Naka-wheelchair na lang. Anong nangyari sa kanya? Ba't nagkaganyan siya? Na mild stroke siya. Oo. Anong nangyari paano nyo nalaman na mild stroke siya? Nung gabi na hindi siya makagalaw na yung kalahati ng katawan hindi niya maigalaw. Tapos madaling araw. Doon na namin siya tinuloy. Tapos sa hospital. Nagilang araw siya sa hospital? Sa linggo. Tagal din pang 8 days kayo. 8 days. Pero matagal na baga siyang may nararamdaman niya na gano'n. Kaya nga yung mga doktor na reseta siyang ininom noon. Oo. Ang problema nga dumating sa punto na ganyan. yun nga, nag-iinom na siya ng gamot. Oo. Lalong napansin namin, lalong naglala yung Lalong naglala. So dahil kasi mabibigat din kasi ang trabaho niya Tawa ka, ang liit lang kasi ni Michael na lalaki pero ang trabaho po niya sa construction all around mabibigat. Before na 3 months na siyang hindi nagtatrabaho na. 3 months na ba siyang hindi nagtatrabaho kasi pahinga na talaga? Hindi na namin siya talaga pinatatrabaho. Kami nang nagtutulong-tulong na mag-arano. Oo. Kasi hirap man. So tapos ito na yung nangyari. Ayan po, maliliit pa ang kanyang mga anak. Ito yung pinakabunso, ayan, nakangiti pa. At alin yung umiiyak kanina? Ba't si papa niya ganyan na raw? Yung si Justin yung pangatlo. Yung pangatlo, umiiyak, ayan po. So bali siya lang ang naghahanap buhay kasi ikaw yung nagluluto. Nagbabantay sa mga bata, nag-aasikaso. So anong nararamdaman mo ngayon na nagkaganyan na si asawa mo? Mahirap po. Pero kailangan tanggapin. Kailangan kayanin. Opo. Alam ko naman pagsubok lang ito. Oo. Alam ko, sana maraming taong tumulong sa amin.
Marami yan. Kasi alam mo, totoo niyan. Marami talagang taong mababait at gustong tumulong sa pagkaganito na ang kalagayan. So, hindi pa nga lang, hindi pa kayo nabablog, wala pa yung camera, may tumulong na sa inyo. Kaya pumunta ako rito. Pero, ang purpose ko rin, kaya eto, nakaharap tayo sa camera, is para may tumulong pa, may magpaabot pa ng tulong para sa inyo. Kasi nga, unang-una, yung kaisa-isang nagtatrabaho para sa inyo, ayan yung nangyari. Pangalawa, mga nag-aaral pa yung mga anak mo, ayan, maliliit pa sila. Oo. Ang pinakapanganay mo, anong grade na? Grade 8. Oh, grade 8. Tapos karamihan puro elementary, no? Pero lahat naman sila nag-aaral, di ba? Oo. So, ayan po. Sa mga gusto pong tumulong at magpaabot ng tulong sa mga bata at sa panggamot po ni Michael, pwede nyo po akong kontakin sa aking Facebook account, sa aking messenger. Pwede rin po kung sino po ang contact nyo sa kasamahan ko sa mga kalingap, pwede rin po ninyong kontakin para po makapagpaabot po tayo ng tulong, para po makasurvive po sila ngayon sa ganitong sitwasyon. Sobrang kailangan po nila ng tulong sa ngayon. At si Michael po, siya po ang pinakapanganay na kapatid ni Puti. Kung kilala nyo po si Puti, na lagi namin kasama sa aming mga lakad, sa aming mga vlog. Si Puti ay masiyahin. So, Puti, ay andito pala si Puti. Puti, alika. Po ka dito, tabi ka kay ate mo. Dito si Puti. Nag-aaral kasi to si Puti. Humabol. Puti, anong masasabi mo, Puti? At si kuya mo, nagkaganyan. Sana po tulungin po si Kuya Michael. Sana po magaling na po ang boses niya po. Oo, nawalan siya ng boses, no? Opo. Sana po magaling na po siya agad. Matatagalan yan, makarecover. So, ang atin lang, magkaroon ng pang-sustain ng gamot, pang-maintenance niya, tsaka sa pang-araw-araw. So, ngayon, kaya ako pumunta rito dahil tulad nga ng sinabi ko kanina, wala pa man tayo sa harap ng camera, nagbigay na ng 2,000 pesos ang TRFG family. Yun yung family ni Puti sa social media. Yan. Maraming salamat po. Sa taus-puso yung tulong. Yan yung laging kausap ni Puti sa social media, sa Facebook o sa Messenger pag gagabi. Ayan, Puti, nagpaabot ng tula. Anong masasabi mo, Puti? Maraming salamat po sa inyong TRPG. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana marami po kayong matulungin. Ayan. Sulit kasi sila eh. Asan yung mga reseta? Patingin daw ate Tess ng mga reseta ni Michael. At nang baka merong may magpaabot ng tulong para sa mga gamot. Makita natin. Ito yung reseta sa ngayon paglabas kanina. Ang dami pala. Ito po ang mga reseta. 4 na klase. Tapos, yung advice ng doktor, dito to the eco siya. So, yan yung mga reseta na bibilihin. Anong mga reseta nandyan? Ciprofloxacin, aspirin, atorvastatin, citicoline. Citicoline. Tapos may mga may mga Tsaka, test pa na gagawin sa kanya. To the echo with carotid Domex. Yung to the echo, ano yan? Kailan dapat magawa yan? Bukas. Bukas na mismo. Kasi para pagbalik mo sa check up niya, may resort na dadalhin na. Mga magkano kaya ang to the echo? Wala akong idea din eh. Wala akong idea kung magkano eh. So ayan. At talagang kailangan lang pagtsagaan ng konting hilot-hilot para bumalik sa dati or medyo makarecover si Michael Kailangan rin po ng physical therapy. Inirekomenda nga kami sa Lourdes. Wala naman po kami doon, pang sustain para baka physical therapy siya. Sa ngayon, ang gagawin mo lang muna, ikaw na lang muna ang mag-therapy sa kanya. Massage therapy. Massage therapy na muna. Buti may wheelchair. Opelia to. Ah. Pinahiram lang. Pinahiram. Oo. At saka,
Wala kayong kuryente, no? Kaya madilim. Bali, kaya po nakapag-vlog lang ako ngayon. Ang gamit po yung isa kong cellphone. Ayan, yung isa ko pong cellphone ang nakailaw. Kaya ako nakakapag-vlog dito. At ito pong bahay na ito is bahay po ito ng magulang ni Michael. Dito na muna po sila. Kasi doon po sa kabilang bahay, wala rin pong kuryente at medyo masikip. Kailangan po ni Michael na makagalaw ng maayos. At para hindi din siya na-stress. Siyempre nakaka-stress yung ganyan na araw-araw lagi kang nasa trabaho, lagi kang may ginagawa, tapos biglang ganyan yung mangyayari. Nakaka-stress talaga yan. Ganyang bagay. So, Puti, anong panawagan mo, Puti, sa mga nanonood at kilala ka na sa social media? Di ba kilala ka? Marami namang nagmamahal kayo, Puti. Marami nagmamahal dyan kay Puti sa social media. Sana po matulungan po kami. Sana may kuryente na po kami sa session nito. Po. Ikaw, anong masasabi mo? Nakakangiti ka pa kahit problemado ka na. Kailangan. Nais ko lang po, na-sustain yung gamutan ni Michael. Yun ang una. Pangalawa, sana magkaroon ng ilaw dito. Matulungan niyo po kami. Kasi pagka mainit, mahihirapan din si Michael, no? Na makatulog. Oo. Bawal yung mainit na lugarin. Oo. Kasi baka parang umatake siya ulit. So ayan, malay mo may magparating sa atin sa mga susunod na araw kasi nga wala pa nga tayo sa hindi pa nga nabablog wala pa sa harap ng camera, may nagpaabot na agad ng tulong. Nabalitaan lang nila na ganyan yung nangyari sa kay Michael. Kaya nagpaabot agad ng tulong. Actually, nahuli pa nga akong makaalam, hindi ko nga alam, tapos biglang may tumawag lang sa akin. Daddy Donut, may papaabot ako na na 2,000 pesos para sa kapatid ni Puti. Sabi ko, ba't anong nangyari sa kapatid ni Puti? Na na-stroke daw. Ganun ba? Kaya through social media, dun sa mga nagsusubaybay sa atin, doon ko lang din nalaman na na yung nangyari nga kay Michael. So sana po sa lahat po ng may mabubuting kalooban, may mabubuting puso, matulungan po natin ang kapatid ni Puti, si Kuya Michael niya, na magkaroon po ng pambili ng gamot. Yun po ang pinaka priority sa ngayon, pambili ng gamot, and then sa pang-araw-araw po nilang pangangailangan tulad ng mga basic needs, pagkain, sapagkat yung nag-iisa pong tao na nagtatrabaho sa kanila ay nagkasakit nga po. Ito po yung nangyari. Hindi po siya makapagsalita, kaya hindi ko rin po ma-interview. Ayun, yung kanang kamay niya lang na ang gumagalaw-galaw. Masayahin pong tao yan, nakikipagbiruan lagi sa amin, laging nakangiti. Pero ngayon, hindi ko na masilayan yung ngiti sa kanyang muka. So sana po, sa lahat po na makakapanood po nitong aking vlog, sana po matulungan nyo po si Michael, ang kapatid po ni Puti. At sa ngayon po, kailangan niya po talaga. Maraming salamat po sa TRFG at maraming salamat din po in advance sa magpapaabot po ng tulong para po sa kanilang pamilya. God bless you all po.